Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 161. Paghihiwalay. Matapos tumalon mula sa kwebo ng bundok, ang tingin ni Xiaoyan ay lumibot sa lambak. Sa sandaling ito, ang lampara sa loob ng maliit na bahay na dayami ay nakasindi pa rin. Sa labas ng straw house, isang maamo at magandang figurine na nakasuot ng puting damit ang nakaupo sa isang maliit na upuan. Nakasandal sa pintuan at hinihiram ang liwanag mula sa apoy sa likod niya. Ang ulo ng figure ay ibinaba, abala sa 7 kulay na balumbon sa kanyang kamay. Tila narinig ang tunog ng mga yabag sa di kalayuan, pinagdikit ng fairy doctor ang kanyang mga kilay at inalis ang kanyang tingin sa scroll. Pinagmasdan niya ang binata na dahan-daang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan at hindi niya maiwasang mapangiti. Nagtagumpay ka na ba sa iyong pagsasanay? May maiinit na pagkain pa sa bahay. Nang marinig ang mainit at malambot na boses na ito, medyo naantig ang puso ni Xiaoyan. Dahil sa mga salitang ito at sa tanawing ito, ang diwata na doktor ay tila isang batang asawang naghintay sa pagbabalik ng kanyang asawa pagkatapos ng mahabang araw. Ang malambot at malumanay na boses ay naglalaman ng pag-aalala at pag-asa. Lalong naging maamo ang ekspresyon sa kanyang mukha habang papalapit si Xiaoyan. Umupo siya sa tabi ng fairy doctor, sinulyapan ang 7-colored poison book sa kanyang kamay at iniwas ang tingin sa kanyang magandang mukha. Ilang sandali pa, mukhang may natuklasan siya at nakasimangot. Sa walang magawa at banayad na buntong hininga, iniunat niya ang kanyang kamay at pinunasan ang isang maliit na itim na pulbos na mahirap matuklasan mula sa gilid ng mamasa-masa na maliit na pulang bibig ng diwata. Ngumiti siya ng mapait at umiling. Kung titingnan ang hitsura ng fairy doctor, halatang nakainom siya ng lason noong nagsasanay ito. Pagtingin sa aksyon ni Xiaoyan, unang namula ang magandang mukha ng fairy doctor. Maya-maya, napansin niya ang kaunting itim na pulbos sa kamay ni Xiaoyan at agad na iniwas ang kanyang mga mata sa isang duwag na paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmamadali siyang naglabas ng puting kulay na panyo at maingat na pinunasan ang lahat ng itim na pulbos sa daliri ni Xiaoyan. Baka kailangan kong pumunta bukas. Biglang sabi ni Xiaoyan habang pinapanood ang fairy doctor na nagpupunas ng poison powder. Saglit na tumahimik ang kamay na humihimas. Ilang saglit pa, bumalik ang kabaitan sa doktor ng diwata habang bahagyang tumango. Sa mahinang boses, sinabi niya. Pagkatapos ng mahabang panahon na tumigil dito, oras na dapat para umalis. Pagkaalis mo dito, saan mo balak pumunta? Nanatili ang tahimik na kapaligiran bago ito nabasag ng tanong ni Xiaoyan. Sa palagay ko ay pupunta ako sa Chuyun Empire at titingin doon pagkatapos umalis sa Jiama Empire. Pagkatapos ay maglilibot ako sa Daochi Continent. Sabi ng fairy doctor na may pilit ng ngiti. Chuyun Empire. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso at muling tumawa ng mapait. Kahit na hindi pa siya nakakapunta sa imperyong iyon, narinig niya ang ilang impormasyon tungkol sa Chuyun Empire. Sa loob ng imperyong iyon, ang bilang ng mga master ng lason ay lumampas sa anumang iba pang imperyo. Pupunta ako sa Tiger Desert para magsanay. Ang lugar na iyon ay nasa silangan ng hangganan ng Jiama Empire habang ang Chuyun Empire ay matatagpuan sa kanluran ng Jiama Empire. Kaya naman, pagkatapos nating umalis bukas, kailangan nating maghiwalay ng landas. Sabi ni Xiaoyan habang hinihimas ang noo at itinaas ang ulo para titigan ang mga bituin. Oh, bahagyang tumango ang fairy doctor, halatang mahina ang loob. Mahina niyang sinabi. Sana ay ingatan mo ang iyong sarili. Pagkatapos nating maghiwalay bukas, hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Marahil, sa hinaharap, hindi na ako babalik. Ngunit hindi iyon tiyak. Kung naabot ko ang yugto kung saan ang lahat ay galit at natatakot sa akin. Hahaha. Babalik ako sa maliit na lambak na ito at maghihintay para sa katapusan ng katawang poison na ito. Nakaharap sa medyo malungkot na makinis na mukha ng fairy doctor, bahagyang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, may gustong sabihin. Gayunpaman, walang lumabas na salita. Kung tutuusin, ayon kay Yao Lao, ang babaeng nagtataglay ng kaba-aba na katawan ng lason, noon ay nakagawa ng mga nakakagulat at nakapipinsalang bagay.
Pagkaraan ng mahabang panahon na tumahimik, bahagyang tinapik ni Xiaoyan ang kanyang mga balikat at inaliw siya sa pamamagitan ng pagsasabing. Hindi mangyayari iyon. Talagang nakakatakot ang isang mature wolfal poison body ngunit hanggat kaya mong pigilan ang iyong sarili at hindi papatayin ang daan-daang libong tao sa isang sandali ng galit, dapat may sino mang mangmang na lalapit at mag-udyok sa iyo. Tumawa ng mapait ang fairy doctor at bahagyang umiling. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Hindi niya ipinaalam kay Xiaoyan na kapag ang kaawa-awang lason na katawan ay lumago na, ang lason na naipon sa katawan ay paminsan-minsan ay magiging sanhi ng pagkabaliw ng may-ari. Noong siya ay nasa ganoong uri ng estado, ang fairy doctor ay hindi nang ahas na garantiya na hindi siya gagawa ng anumang nakakatakot na bagay. Dahan-daang umiling, tahimik na nag-isip ang fairy doctor bago siya biglang tumayo at naglakad papunta sa straw house sa ilalim ng naguguluhang tingin ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, maingat niyang inilabas ang isang maselang nakabalot na sachet at isang maliit na bote ng jade. Ang bagay dito ay kilala bilang Falling Soul Powder. Maaaring medyo nakakatakot ang pangalan nito, ngunit hindi ito puro lason. Ito ay isang bagay na nakita ko sa 7-colored poison book at ito ang pinakamataas na gradong medicinal powder na kasalukuyan kong nagagawa. Inalog-alog ang sachet, ngumiti ang fairy doctor at sinabing. Ang Falling Soul Powder na ito ay naglalabas ng amoy na nakakairite sa mga mata. Bukod dito, nagdagdag din ako ng ilang mga espesyal na bagay dito. Kung makatagpo ka ng sino mang malakas na tao na hindi mo kayang harapin sa hinaharap, maaari mong ikalat ito sa kabilang partido. Kung siya ay nahuli, kahit na ang kausap ay ipinikit ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng pagkakataong tumakas. Na-curious sa pagtanggap ng sachet, balak sana ni Xiaoyan na buksan ito nang dali-dali siyang pigilan ng fairy doctor. Kasabay nito, iniabot niya ang bote ng jade sa kanyang kamay at galit na sinabi. Ang lason na ito ay hindi nag-iiba sa pagitan ng kaaway at ng gumagamit. Kapag ginamit mo ito, pinakamahusay na ubusin ang panlunas na nilikha ko. Kung hindi, ang iyong pakiramdam ng paningin ay pansamantalang natatakan, at magiging bulag ka sandali. Nakakahiya na binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay, maingat na iningatan ni Xiaoyan ang dalawang bagay. Sa hinaharap, maaaring kailanganin niya talagang gamitin ang mga ito. Pagkatapos ibigay ang mga bagay kay Xiaoyan, ang fairy doctor ay naglabas ng isa pang bote ng jade, itinapon ito kay Xiaoyan at sinabing. Ang Tiger Desert ay ang teritoryo ng Medusa Snake People. Dalubhasa sila sa paggamit ng lason ng ahas. Ito ay isang antidote pill na aking ginawa. Maaaring hindi nito lubusang labanan ang lason ng ahas ngunit mas mahina ang poison ng mga tao. Hinaplos ang bote ng jade na may kaunting init pa, mahinang ngumiti si Xiaoyan. Kahit na ang antidote pill na ito ay hindi talaga kapaki-pakinabang sa isang alchemist na tulad niya, ang pag-iisip ng fairy doctor ay naging dahilan upang siya ay medyo naantig. Sige, ito lang ang mga bagay na mayroon ako. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat kaya huwag mo akong pagsamantalahan. Kumakaway ang kanyang kamay, ang fairy doctor ay malikot na sinabi kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Inabot niya ang kamay niya at ipinahid sa singsing at may lumabas na maliit na bote ng jade sa palad niya. Ang bote ng jade ay naglalaman ng 7 energy recovery pills, na natira sa kanyang pagsasanay. Itinaas ang bote ng jade sa kanyang kamay, kumaway si Xiaoyan sa fairy doctor at ngumiti. Sa palagay ko ay hindi ka pa nakakita ng tunay na medicinal pill sa Qingshan Town, tama ba? Nang marinig ito, bahagyang lumiwanag ang matengkad na mga mata ng diwata na doktor. Matiim niyang tinitigan ang bote ng jade sa kamay ni Xiaoyan at nagtanong sa gulat na boses. Mayroong mga medicinal pills. Ah, oo, ikaw na ngayon. Nakangiting tumango si Xiaoyan at ibinato ito sa fairy doctor. Mabilis at maingat na nahuli ito ng huli. Mag-ingat ka pa ng kaunti. Paano kung masira mo ito? Matapos mahuli ang maliit na bote ng jade, galit na binigyan ng fairy doctor si Xiaoyan ng masamang tingin. Pagkatapos nito, mabilis niyang binuksan ang bote at nagbuhos ng medyo madilim na berdeng bilog at makinis na tableta. Inilagay ito sa ilalim ng kanyang magandang ilong at sinisinghot,
ang sariwang halimuyak na panggamot ay naging sanhi ng pagkalasing at kalungkutan ng diwata na doktor. Ang ganitong uri ng amoy ay isang bagay na hinabol niya sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, naamoy niya lamang ang malilim na amoy ng lason. Ito ba ay medicinal pill? Sa katunayan, ang gamot na ginagawa ko sa pamamagitan ng paggamit ng normal na apoy upang paghaluin ang mga sangkap na panggamot ay hindi maihahambing dito. Nang makita ang bilog at makinis na ibabaw pati na rin ang ningning nito, napabuntong hininga ang fairy doctor at walang magawang sinabi. Okay. Hindi ko intensyon na sirain ang loob mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng medicinal pill. Ang pangalan ng medicinal pill ay Energy Recovery Pill. Mabilis nitong mabawi ang naubos na Dao-Chi sa iyong katawan. Sa tulong ng Energy Recovery Pill, habang nakikipaglaban ka sa iba, makakatipid ka ng kaunting lakas. Nang makita ang naaawa sa sarili ng fairy doctor, umiling si Xiaoyan habang sinasabi niya. Hindi ka takataka na nakapagtagal ka sa pakikipaglaban mo kay Moshi. Dahil ito sa kayamanan. Nakangiting sabi ng fairy doctor habang diretsyong itinatago ang bote ng jade. Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi nagsimula ng argumento sa isyong ito. Sumandal siya sa pinto at tahimik na itinaas ang ulo para titigan ang langit na puno ng bituin. Dahil nahawa sa tahimik na kapaligiran, naging tahimik din ang fairy doctor. Ang kanyang braso ay pumulupot sa kanyang mahabang pares ng mga binti at ang kanyang matangkad na mga mata ay panakaw na kumurap sa mga bituin sa langit. Sa ilalim ng kaakit-akit na liwanag ng buwan, tahimik na pinagmamasdan ng isang lalaki at isang babae ang kalangitan sa gabi hanggang sa unti-unting lumabo ang buwan sa kalangitan. Magkayakap ang inaantok na mag-asawa at nakasandal sa frame ng pinto habang unti-unti silang nakatulog ng mahimbing. Nang dahan-daang nagising si Xiaoyan mula sa kanyang pagtulog kinaumagahan, hindi niya namalayang nakahiga sa kama. Tinagilid ang ulo, winalis niya ito sa bakanteng silid. Umiling siya, inalis ang antok sa kanyang isipan at umupo bago lumabas ng maliit na bahay. Nang makalabas na siya ng bahay, natuklasan ni Xiaoyan na dahan-daang lumulutang ang asol na agila sa kalangitan ng maliit na lambak. Ang malakas at malinaw na sigaw ng agila ay patuloy na umaalingaw-ngaw na para bang ipinapahayag ng asol na agila na aalis ito sa lugar na ito ngayon. Gising ka na ba? Nang malapit nang tumingin si Xiaoyan sa paligid ng may pag-asa, isang malinaw na boses ng babae ang biglang tumunog mula sa kanyang kaliwang bahagi. Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tinitigan ni Xiaoyan ang fairy doctor na may dalang isang buong basket ng mga sangkap na panggamot at hindi maiwasang umiling. Kinuha niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang isang storage ring na nakuha niya mula sa kanyang Wutan City. Dalawang hakbang pasulong, hinawakan niya ang kamay ng diwata na doktor at ipinatong sa kanya. Nakangiting sinabi niya, "Isaalang-alang mo itong isang regalo sa pamamaalam. Sa pamamagitan nito, dapat na maginhawa para sa iyo na mag-imbak ng iyong mga sangkap na panggamot." Pinaglalaroan ang storage ring sa kanyang kamay, ngumiti ang fairy doctor. Bagamat alam niyang medyo mahal ang bagay na ito, hindi niya ito tinanggihan. Maingat niyang inilagay ang mga sangkap na panggamot ng paisa-isa sa storage ring bago ilagay ang 7-colored poison book at iba pang mga bagay dito. Itinaas niya ang kanyang ulo, kinausap niya si Xiaoyan sa mahina at banayad na boses. Hindi ka ba maghahanda ng mga sangkap na panggamot? Pagkatapos mong umalis sa lugar na ito, magiging mahirap na makahanap ng ganoong magandang lugar. Hahaha. Inihanda ko ang kailangan ko 2 araw na ang nakakaraan. Ipinagmamalaki ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ngumiti. Nakatitig ang magagandang mata ng fairy doctor sa napakatalino ng ngiti ni Xiaoyan at itinaas ang kanyang ilong. Sa isang buntong hininga, inilagay niya ang sipol ng kawayan sa tabi ng kanyang maliit na mamasa-masang pulang bibig at marahanghang ihip, nagpakawala ng mahinang tunog na umabot sa langit. Nang marinig ang tunog na ito, ang asol na agila sa kalangitan ay agad na umikot pababa. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak, na naglalagay ng labis na presyon sa mga halaman kung kaya't napilitan silang gumapang sa lupa. Tara na, ito na ang huling beses na sasakay tayo. Nakangiting sabi ng fairy doctor habang siya ay humakbang pasulong at magandang inilagay ang kanyang maamo at magandang katawan kay Xiaoyan. Nakangiting tumango si Xiaoyan,
iniunat ni Xiaoyan ang kanyang braso at hinawakan ang kanyang napakarupok na mukhang willow-waist. Itinulak niya ang lupa, itinaas ang kanilang mga katawan mula sa lupa at sa wakas, matatag at tuloy-tuloy na damapo sa likod ng asol na agila. Nakatayo sa likod ng agila, pinanood ni Xiaoyan ang lumiliit na bahay ng dayami sa lambak at marahang bumuntong hininga. Bulong niya. Palm. Battle Through the Heavens. Kabanata 162. Ang tatlong bagay na kinakailangan upang mapino ang Heavenly Flame. Sa isa sa mga bulubundukin sa silangang hangganan ng Magic Beast Mountain Range. Nakatayo sa tuktok ng isang bundok, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinanood ang Blue Eagle na umiikot sa kalangitan. Kumaway siya sa babaeng nakasuot ng puti na matikas na nakatayo sa likod ng agila at nakangiting sumigaw. Fairy Doctor, maghihiwalay tayo dito. Magkikita tayong muli kung tayo ay nakatadhana. Mag-iingat ka, Xiaoyan. Ibinaba ng Fairy Doctor ang ulo at nakangiting tinitigan ang binata sa bundok. May kaunting kalungkutan ang ngiti ngunit pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang kamay, hindi na siya nagtagal. Itinuro niya ang Blue Eagle at inayos ang kanyang katawan bago lumipad patungo sa kanlurang kalangitan sa gitna ng malinaw na sigaw ng agila. Nakatayo sa tuktok ng bundok, patuloy na pinaalis ng tingin ni Xiaoyan ang malabong asol na anino hanggang sa mawala ito sa abot tanaw. Pagkatapos nito, unti-unti siyang huminga. Pagkatapos nitong paghihiwalay ng landas, mahirap sabihin kung gaano katagal silang maghihintay bago sila muling magkita. At saka, noong nagkita nga sila, marahil ay nagbago ng husto ang lahat sa pagitan nila. Medyo malungkot ang mukha ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, gayunpaman, umiling si Xiaoyan at inalis ang kanyang iniisip. Si Xiaoyan ay nakatayo sa tuktok ng mahabang panahon, naghihintay na huminahon ang kanyang emosyon bago siya tumalikod at naglakad patungo sa paanan ng bundok kasama ang malaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Ang lugar kung saan kasalukuyang naruroon si Xiaoyan ay wala sa hangganan ng Qingshan Town. Pagkatapos ng lahat, ang maliliit na bayan na ito ay hindi bihira malapit sa Magic Beast Mountain Range. Ang lungsod na kasalukuyang matatagpuan na pinakamalapit sa Xiaoyan ay isang malaking lungsod na matatagpuan sa silangang lalawigan ng Jiama Empire. Ang laki nito ay mas marilag kumpara sa Wotan City. Kung tatalakayin ang lakas ng militar nito, ang lungsod na ito ay kabilang sa pinakamalakas kung ihahambing sa lahat ng malalaking lungsod sa loob ng Jiama Empire. Kasalukuyang binalak ni Xiaoyan na magmadali muna sa Black Rock City. Ito ay dahil ang mga malalaking lungsod lamang ang bibigyan ng isang flying transportation fleet ng imperyo para magamit ng mga karaniwang tao. Pagkatapos ng lahat, ang Magic Beast Mountain Range at ang silangang hangganan ay napakalayo. Kung pupunta si Xiaoyan, maaaring kailanganin niya ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 buwan. Gayunpaman, kasalukuyang walang oras si Xiaoyan para mag-aksaya. Kaya, dapat siyang magtungo sa Black Rock City upang kunin ang isa sa mga flying transportation fleets patungo sa hangganan ng imperyo. Siyempre, maaari ring direktang gamitin ni Xiaoyan ang Purple Cloud Wings para lumipad doon. Gayunpaman, kahit na sa kanyang kamakailang pag-promote sa antas ng Daoshi, medyo imposible para sa kanya na makapasa sa higit sa kalahati ng Jiama Empire. Bukod dito, napakadaling mapansin ng mga tao kung gagamitin niya ang Purple Cloud Wings para lumipad. Sa sobrang lawak ng Jiama Empire, maraming malalakas na tao ang nagtatago sa loob nito. Ayaw niyang ipasok ang sarili sa hindi kinakailangang gulo. Ang dahilan ng pag-iwas sa gulo ay dahil ito ay masyadong pag-ubos ng oras. Gaya ng sinabi niya kanina, ang bagay na higit niyang kailangan ay oras. Pagkatapos bumaba mula sa tuktok, dumating si Xiaoyan sa isang maliit na bayan. Nagpahinga siya saglit bago kumuha ng pinakamabilis na karwahe na magagamit at sa pinakamabilis na bilis, sumugod siya sa Black Rock City nang walang tigil. Bagamat ang bayang ito ang pinakamalapit sa Black Rock City, inabot ng karwahe ng kabayo ang halos buong hapon bago malabong makita ni Xiaoyan ang malaking balangkas ng lungsod. Nakatayo sa karwahe ng kabayo, pinagmamasdan ni Xiaoyan ang malaking lungsod na sumasalamin sa madilim na pulang liwanag sa ilalim ng papalubog na araw at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Habang papalapit ang karwahe ng kabayo,
Napagtanto ni Xiaoyan na ang napakalaking pader ng lungsod ay talagang itinayo mula sa maraming blok ng maayos na nakaayos na black rock. Ayon sa matandang driver ng karwahe ng kabayo, ang mga pader ng lungsod ay nakatiis sa isang mapanira na pag-atake mula sa pinagsamang lakas ng dalawang dawang ng hindi nanginginig. Mula dito, mauunawaan kung gaano kalakas ang depensa ng mga pader. Pagkatapos magbayad ng buwis para sa karwahe ng kabayo sa tarangkahan ng lungsod, matagumpay itong naipasok. Ang karwahe ng kabayo ay dumaan sa isang madilim na lagusan sa pamamagitan ng pader ng lungsod. Ilang sandali pa, bukas at malinaw ang paningin ni Xiaoyan habang ang maingay na boses ng mga tao ay bumubuhos sa tainga ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Dahil hindi handa, bahagyang lumaki ang ulo ni Xiaoyan. Medyo nahihilo ang ulo ni Xiaoyan habang papalabas ng karwahe sa ilalim ng nakangiting tingin ng matanda. Nagbayad siya ng pamasahe at pinanood ang karwahe ng kabayo na nakakalat habang paalis ito. Nakatayo ng blangko sa isang kalye, pinagmasdan ni Xiaoyan ang nakapalibot na kaguluhan ng mga tao. Dahil sanay na sa katahimikan ng lambak, biglang nalaman ni Xiaoyan na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Una, humanap ng lugar para sa gabi. Hindi ako sigurado kung may Alchemist Association ang Black Rock City na ito. Kung mayroon, mas mabuting pumunta at kumuha ng pagsusulit at tingnan kung makakamit mo ang isang Tier 2 grade. Biglang tumunog ang boses ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan. Pumunta sa Alchemist Association. Natahimik si Xiaoyan habang nagtanong sa nabigla na boses. Hindi ba ibig sabihin noon ay ilalantad ko ang aking pagkakakilanlan bilang isang alchemist? Medyo natahimik si Yao Lao nang marinig ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya sa paraang nagmumungkahi na hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Hindi ko naman sinabi sa iyo na itago mo ang iyong pagkakakilanlan bilang isang alchemist, tama? Ikaw ang isa na sinusubukang itago. Alam ko na mahilig kang manatiling mahinahon ngunit dapat mong malaman na ang pinaka-nakakatakot na bagay ng isang alchemist ay hindi lamang na maaari silang gumawa ng mga gamot, at pagkatapos ay mayroon silang lahat ng mga gamot. Maraming malalakas na tao na nangangailangan ng mga medicinal pill kapag kailangan nila ng isang alchemist na tutulong sa kanila kapag ang mga malalakas na tao ay may utang na loob sa mga alchemist. Hindi ba ang mga malalakas na taong ito ang magiging pinakamahusay na manlalaban kapag ang mga alchemist ay nakatagpo ng anumang problema sa hinaharap? Noon, may oras kung saan may dumating upang maghayganti sa akin. Ang kabilang panig ay mayroong dawzong, 3 dawang at 5 dawang. Gusto mo bang malaman kung ano ang sumunod na nangyari? Nakangiting sabi ni Yao Lao nang bigla siyang huminto sa puntong ito. Nang maputol ang pinakamahalagang bahagi, naiiling na lamang ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nagtanong. Ano ang sumunod na nangyari? Pagkatapos noon ay gumamit ako ng espiritual na komunikasyon. Ito ay isang bagay na malalaman mo sa hinaharap. Ano ang susunod na nangyari? 3 dawzongs, 8 dawangs, 12 dawangs at 18 dawling kasama ang iba pa na hindi ko matandaan ay dumating. Ang resulta, naniniwala ako, dapat mong isipin. Sumagot naman si Yao Lao na puno ng ngiti. Biglang natigil ang mga hakbang ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at lumanghap ng malamig na hangin. 3 dawzongs, 8 dawangs, 12 dawangs. Ang ganitong uri ng nakakatakot na line-up ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pagsira kahit sa isang buong imperyo. Talaga bang taglay ng mga alchemist ang napakalaking kapangyarihan? Kaya, hindi masakit kung paminsan-minsan mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan bilang isang alchemist. Mukhang may logika ito. Bukas, pupunta ako sa Alchemist Association para subukan kung ma-promote ako sa isang Tier 2 alchemist. Medyo nasilaw pa si Xiaoyan habang nagkakamot ng ulo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumanggo siya at tinanggap iyon. Hindi si Xiaoyan ang tipo na nanghihingi ng pabor kaya kung magkakaroon siya ng pagkakataon na hayaan ang isang malakas na tao na magkaroon ng pabor sa kanya, natural niyang susunggaban ang pagkakataon. Kung walang ganoong pagkakataon, hindi ito dapat ikabahala. Bukod pa rito, kung mayroon kang oras, pumunta at tingnan ang auction house dito. Kung mayroong isang ranggo ng 3 monster core, subukan ang iyong makakaya upang bilhin ito.
Muling ipinahayag ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Bagaman wala kaming nakitang anumang uri ng Heavenly Flame, dapat pa rin naming gawin ang lahat ng hakbang sa paghahanda. Kung hindi, kung nakahanap ka ng isa, maaaring kailanganin mong iwanan ang napakabihirang pagkakataon na kainin ito. Isang Rank 3 Monster Core. Iyan ang huling sangkap na kailangan para sa pagpino ng Blood Lotus Pill, hindi ba? Tanong ni Xiaoyan habang dahan-dahang naglalakad sa kalsada. Ang kanyang tingin ay random na nagwawalis sa mga nakapaligid na tindahan. Oo, kung gusto mong lumunin ang Heavenly Flame, kakailanganin mo ang tulong ng hindi bababa sa 3 kailangang-kailangan na bagay. Isa na rito ang Blood Lotus Pill. Ang Blood Lotus Pill ay isang mahalagang bagay na nagpapahintulot sa iyo na makipag-ugnayan ng malapit sa isang Heavenly Flame. Kung wala ang proteksyon nito, kahit ang isang dawwang ay hindi mangangahas na makipag-ugnayan lamang sa isang Heavenly Flame, lalo na ang isang maliit na dowshi na tulad mo. Ice Spirit Cold Fountain. Kung ang Blood Lotus Pill ay nilalayong protektahan ang panlabas na bahagi ng iyong katawan, ang Ice Spirit Cold Fountain na ito ay para protektahan ang loob ng iyong katawan. Mapoprotektahan ka nito mula sa mapanirang temperatura ng Heavenly Flame kapag pinipino mo ito, na pumipigil sa iyong masunog hanggang sa wala nang natitira. Ang huling item ay kilala bilang Acceptance Soul. Ang bagay na ito ay maaaring lumikha ng isang espesyal na espasyo sa iyong katawan na ginagamit upang magimbak ng isang Heavenly Flame. Kung tutuusin, kung hindi mo palubusang napino ang apoy, ang uri ng mapanirang kakayahan ng isang Heavenly Flame ay magsusunog ng lahat, kabilang ang iyong vortex at katawan, maliban sa ganitong uri ng espasyo ng kawalan. Gayunpaman, ang Acceptance Soul ay napakabihirang. Nabalitaan ko na mayroon din itong relasyon sa mga storage ring. Ang isang Acceptance Soul ay makikita lamang sa gitna ng pinakamataas na grade na storage stone na gumagawa ng storage rings. Dapat mong malaman na ang pinakamataas na grade na storage stone ay ang mahalagang hilaw na materyal sa pagtunaw ng isang mataas na grade na storage ring, kaya ang pambihira nito ay may isip. Ang presensya ng isang A ay hindi na high-grade na acceptance ngayon. Dapat malaman ang lawak ng pambihira ng isang Acceptance Soul. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, walang buhay ang kanyang mukha. Maya-maya pa, mapait siyang tumawa at umiling. Ang Ice Spirit Cold Fountain at ang Acceptance Soul ay dalawang bagay na hindi ko pa naririnig. Saan mo gustong hanapin ko ito? Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa Acceptance Soul. Noong naghahanap ako ng Heavenly Flame, nagkataon akong naghanda ng kaunting extra. Kaya, ang kulang lang sa iyo ay ang Ice Spirit Cold Fountain at ang Rank 3 Monster Core. Nakangiting sagot ni Yao Lao. Saan ko mahahanap ang Ice Spirit Cold Fountain? Tanong ni Xiaoyan habang tumatawa ng mahina. Isang napakalamig na lugar o isang napakainit na lugar? Nakangiting sagot ni Yao Lao. Nariyan din ito sa isang napakainit na lugar. Nababaligtad ang mga bagay kapag itinulak sa sukdulan. Napapikit si Xiaoyan at nagtanong sa gulat na boses. Ito ay tiyak na teorya na ito. Tumanggaw si Yao Lao. Pagkatapos ay nagpatuloy siya habang nakangiti. Siyempre, kung sinuswerte ka, maaaring makuha mo ito mula sa mga kamay ng iba o sa auction house. Pero sa tingin ko, hindi ganoon kalaki ang mga pagkakataon. Kung tutuusin, hanggat ang isang tao ay may kaunting disenteng kaalaman, malalaman nila na ang bagay na iyon ay napakabihirang. Karaniwan, hindi nila ito madaling alisin. Kung hindi natin may handa ang lahat ng ito. Ngunit sa kabutihang palad ay nakatagpo tayo ng Heavenly Flame, ano ang gagawin natin? Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang nagtatanong. Pagkatapos ay tumakbo kami. Abandonahin ang pagkakataon, gaano man kahirap itong makuha. Kung wala ang 3 mahahalagang bagay na ito, mamamatay ka kapag hinawakan mo ang Heavenly Flame. Mahinahong sabi ni Yao Lao nang walang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang boses. Wala bang kapalit? Tanong ni Xiaoyan sa hindi nasisiyahang boses. Meron. Gayunpaman, ang 3 bagay na ito ay pinili ko bilang pinakaangkop na mga item sa suporta kapag pinipino ang Heavenly Flame pagkatapos ng hindi mabilang na mga eksperimento. Sa madaling salita,
kung sasabihin mo na mayroon kang paraan ng paghahanda na lubos na magpapataas ng pagkakataong magtagumpay sa pagpino ng Heavenly Flame, maraming alchemist ang gagastos para makuha ito ng nakakagulat na kabuuan. Ang boses ni Yao Lao ay naglalaman ng kaunting pagmamataas. Lumilitaw na ang tatlong bagay na ito ay talagang nagsasangkot ng maraming pagsisikap sa kanyang bahagi. Umiling-iling habang nakangiti ng mapait, huminto ang mga yapot ni Xiaoyan sa labas ng maluwag at marangyang hotel. Bumuntong hininga siya. Sige, gagawin ko ang lahat para makuha ko ang rank 3 Monster Core at ang Ice Spirit Cold Fountain. Gayunpaman, kung makukuha ko ba sila ay isang bagay na hindi ako sigurado. Ngayon, dapat tayong magpahinga ng gabi. Pagkatapos ng pagbisita sa Alchemist Association bukas, dapat tayong pumunta at dumaan sa auction house. Sana, hindi tayo mabaygo. Battle Through the Heavens. Kabanata 163. Grandmaster Outlaw. Sa ikalawang araw, sakto nang sumikat ang unang liwanag ng umaga sa lupain, umalis si Xiaoyan sa inn. Pag-alis niya, nagtanong siya tungkol sa lokasyon ng Alchemist Association sa lungsod. Habang naglalakad sa kalye sa madaling araw, naalala ni Xiaoyan ang pagkabigla at paghanga na lumitaw sa mukha ng innkeeper nang si Xiaoyan ay nagtatanong tungkol sa lokasyon ng Alchemist Association. Lihim niyang nakitang nakakatawa ito at tahimik na bamantong hininga. Mukhang ang marangal na pagkakakilanlan na mayroon ang mga alchemist ay isang bagay na nakabaon sa puso ng lahat sa kontinente ng Daochi. Kung hindi, ang mga taong ito ay hindi magpapakita ng pagpapahayag ng paggalang kapag pinag-uusapan ang Alchemist Association. Talagang tinupad ng Black Rock City ang pangalan nito bilang isa sa pinakamalaking lungsod sa Jiama Empire. Bagamat madaling araw na, mataong na ang mga lansangan. Puno ng mga tunog at mga tao. Bukod dito, may paminsan-minsang sundalong maayos na dumadaan. Malinaw na umalangaw-ngaw sa hangin ng madaling araw ang maayos na pagkakalansing ng baluti, na parabang ito ang kampana sa umaga. Kasunod ng direksyon na sinabi sa kanya ng innkeeper, dahan daw ang dumaan si Xiaoyan sa ilang napakahabang kalye. Medyo matagal siyang gumala bago niya tuluyang binagulan ang kanyang mga hakbang para huminto. Pag-angat ng ulo, pinagmasdan niya ang maringal na gusali na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang gusaling ito ay natatanging dinisenyo. Kung titingnan ang outline mula sa labas, ito ay tila isang medicinal cauldron habang ang mga bintana na nakapalibot sa gusali ay parang mga outlet ng apoy ng isang medicinal cauldron. Mula sa tuktok ng gusali, mayroong isang napakalaking takip na gumagapang pababa, na sumasakop sa lahat ng mga silid sa ibaba nito. Bumaba ang tingin ni Xiaoyan sa isang maputlang purple-colored sandalwood inscription board sa labas ng gusali. Mayroong dalawang salita sa isang sinaunang mukhang script na medyo malabo sa kumikislap na malabong glow nito. Samahan ng alchemist. Bulong-bulungan ang mga salita sa kanyang sarili, lumingon si Xiaoyan at tumingin sa paligid niya. Napagtanto niya na karamihan sa mga dumadaan sa natatanging gusaling ito ay titig na puno ng pagkamangha sa inscription board. Siyempre, may ilang tao din na nagulat na tumingin kay Xiaoyan na walang kwentang nakatayo sa labas ng Alchemist Association. Hindi pinansin ang mga tingin sa paligid, marahang hinawakan ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod bago humakbang papasok sa Alchemist Association. Pagpasok niya sa building, dalawang fully armed big men na kanina pa nakapansin sa kanya ay naglahad ng mga kamay para harangin siya. Sa medyo hindi malinaw na boses, nagtanong ang isa sa kanila. Bata, ito ang Alchemist Association. Gusto mong pumasok? Mayroon ka bang sulat ng rekomendasyon mula sa iyong guro? Sulat ng rekomendasyon. Nang marinig ito, biglang tumigil ang puso ni Xiaoyan. Sa kanyang isipan, malumanay ngunit may pag-aalinlangan niyang itinanong. Guro, ano ba talaga itong sulat ng rekomendasyon? Hindi rin ako sigurado. Ang bawat bansa sa kontinente ng Daochi ay may kanya-kanyang Alchemist Association at iba-iba rin ang kanilang mga patakaran. Noon, bihira akong pumunta sa Jiama Empire kaya hindi ko alam kung ano iyon. Mula sa loob ng ring, sinabi ni Yao Lao sa katulad na pagkatulala na boses. Walang magawang umiling si Xiaoyan.
Habang nag-aalala si Xiaoyan kung ano ang sasabihin, isang mabangong hangin ang biglang umihip mula sa kanyang likuran. Mula sa kanyang sentido, walang balak tumabi ang may-ari ng halimuyak na ito. Bahagyang nakasimangot, si Xiaoyan ay nakapagbigay lamang ng daan sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang katawan, na nakaharang sa pasukan, sa isang tabi. Halos kaagad pagkatapos bumigay ni Xiaoyan, isang maliit na figure ang nagmamadaling huminto sa lugar na kanyang inookupahan. Hindi pinansin si Xiaoyan, na nasa gilid, lumingon ang figure at matamis na tumawag. Guro, bilisan mo. Pag. Binibini, bakit ka nagmamadali ng madaling araw? Baka hindi pa bumangon ang matandang Frank na iyon. Isang matandang boses ang walang magawa sa likuran. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay dumaan sa matandang lalaki na dahan-daang naglalakad na may tamad na mga yapak. Lumibot ang kanyang mga mata sa paligid, sa wakas ay dumapo sa badge sa dibdib ng matanda. Sa sinaunang mukhang nakapagpapagaling na kaldero ay apat na meticulously iginuhit kulay pilak waves. Tier 4 Alchemist. Matapos bamulong na may nagulat na boses sa kanyang puso, muling iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang babaeng naka-purple na nakadamit na nakatayo malapit sa kanya. Ang edad ng batang babae ay nasa loob ng 20 taon at siya ay may maselang at magandang mukha na nakakaakit. Medyo petit ang figure niya pero nakakagulat na well-developed na ang katawan niya. Ang mga protrusion at depression sa kanyang katawan ay nasa tamang lugar. Sa kanyang sobrang matured na pinong katawan, nagsuot siya ng kulay purple na masikip na alchemist na damit. Sa isang sulyap, ang kasuotan ay may marangal na lasa. Pagkatapos ng lahat, ang damit ng isang alchemist ay hindi isang bagay na maaaring isuot ng walang ingat. Habang siya ay nakasuot ng damit ng alchemist, gayunpaman, ang batang babae ay walang anumang badge na kumakatawan sa kanyang alchemy tier sa kanyang dibdib. Ang mahabang itim na buhok ng dalaga ay itinali ng isang purple ribbon at napakahaba na nakapatong sa kanyang magandang puwitan. Nang gumalaw ito, bahagya nitong tinapik ang bilog at itinaas, magandang puwitan ang magaan na malambot na ingay ay parang kuko ng pusa, na patuloy na nakakamot sa puso ng mga lalaki sa hindi naaangkop na mga tingin sa paligid niya. Mukhang nadiskubre ng titig ni Xiaoyan ang laki sa kanya, lumingon ang babae at tiningnan si Xiaoyan gamit ang kanyang ordinaryong damit. Hindi sinasadyang nagsalubong ang mga kilay niya. Matapos siyang bigyan ng masamang tingin, hinarap niya ang dalawang malalaking lalaki na nakaharang sa pasukan at ngumuso. Lumabi ka, masaya bang hamarang sa daan? Hahaha. Dapat pumunta dito si Lin Fei Xiaojia para kumuha ng pagsusulit para sa isang Tier 1 na alchemist, tama ba? Ginawa ni Grandmaster Outwo ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na alchemist sa Black Rock City. Sa loob lamang ng 3 maikling taon, nagagawa niyang hayaan si Miss na maging isang tunay na alchemist. Impolite ang boses ng dalaga pero nagmamadaling nagbigay ng apologetic smile ang dalawang malalaking lalaki. Mabilis nilang itinabi ang kanilang mga katawan at gumawa ng landas. Magtiwala ka na kapag naging alchemist ako, walang sino man sa inyo ang tapretuhan ng masama. Habang tumatawa ang ginang, ang kanyang tingin ay walang ingat na lumilipat patungo sa karaniwang nakadamit na si Xiaoyan. Bagamat madalas siyang tinuturuan ng kanyang guro at ama na huwag husgahan ang isang libro sa hitsura nito, pagkatapos sukatin ng mabuti si Xiaoyan, wala siyang mahanap na espesyal tungkol sa kanya. Kung pag-uusapan ang hitsura, marami sa Black Rock City ang mas gwapo sa kanya. Kahit na si Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa isang pitong bituin na si Daozi, ito ay walang espesyal sa kanyang paningin. Sa Black Rock City na ito, kahit isang Daoshi ay kailangang magalang na tawagin siyang binibining Lin Fei kapag nakita nila siya. Unti-unting binawi ang kanyang tingin, bahagyang umiling si Lin Fei at sa wakas ay inalis ang lahat ng kanyang atensyon kay Xiaoyan. Sa unang pagtatagpo na ito, maaaring wala siyang anumang paghamak sa kanyang puso sa kanya ngunit hindi rin siya nag-abala sa pag-alala sa kanya. Itinuring niya lang siya bilang isang ordinaryong dumadaan. Tara na, binibini, mas mabuting huwag mo akong maging sanhi ng pagkawala ng mukha ngayon. Kung hindi, siguradong hindi bibitawan ng matandang Frank na iyon ang pagkakataong pagtawanan ako. Sa pagkakataong iyon, tamad na dumating ang matandang nasa likod ng dalaga at tinukso siya.
Grandmaster Outwo. Nang makita ang matanda, ang dalawang malalaking gwardya ay nagmamadali at magalang na yumuko at binati ang matanda. Hihihi. Ngumiti at tumango ang matandang lalaki na tinawag na Grandmaster Outwo sa dalawa. Humakbang siya pasulong at inilibot ang tingin sa paligid. Bigla siyang huminto kay Xiaoyan na naiinip na sa paghihintay. Hindi niya maiwasang bahagya pa. Sa hindi malamang dahilan, malabo niyang nararamdaman na iba ang binata sa kanyang harapan. Kung ano nga ba iyon, hindi niya maipaliwanag. Mag-relax, guro. Hindi ba't pinipino lang ang isang tabletang panggamot na nabuo? Sa tingin mo ba ay magiging hamon ito sa iyong disipulo? Magiliw na ngumiti si Lin Fei habang hinihila niya ang braso ni Grandmaster Outwo, na parang batang layaw. Tinapik-tapik ang ulo ni Lin Fei sa isang bagay, binigyan ni Outwo si Xiaoyan sa tabi niya ng isang magiliw na ngiti bago hinayla si Lin Fei at nagtungo sa loob ng Alchemist Association. Guro, bakit ang bait mo sa taong iyon? Hindi ito karaniwang estilo. Pagkatapos maglakad papunta sa asosasyon, nagtanong si Lin Fei sa nagulat na boses. Hahaha. Pakiramdam ko may kakaiba sa kanya yung lalaki pero hindi ko may larawan. Baka hallucination lang yon. Ngumiti si Outwo at walang ingat na sinabi. Nang marinig ito, walang magawang umiling si Lin Fei habang sinusundan si Outwo at mabilis na naglakad patungo sa loob ng gusali. Bata, nakita mo na ba ang sulat ng rekomendasyon mula sa iyong guro? Matapos paalisan si Outwo gamit ang kanyang tingin, muling ngumiti ang isa sa malalaking gwardya at tinanong si Xiaoyan. Gayunpaman, may hinala sa kanyang ekspresyon na pinabulaanan ang kanyang iniisip na hindi ito maaalis ni Xiaoyan. Natural, ang katotohanan ay gaya ng hinala niya. Paumanhin. Wala akong ganoong bagay. Walang magawang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at pagkatapos ay napakamot sa kanyang baba. Ang batang babae na iyon ay ngayon lang ay hindi nagpakita upang bigyan ka ng anumang sulat ng rekomendasyon upang suriin. Ang guro ni Lin Fei Xiaojia ay ang Tier 4 na alchemist, si Grandmaster Outwo. Huwag mong sabihing hindi mo pa naririnig ang pangalang ito. Nang marinig ang tanong ni Xiaoyan, ang titig na ginamit ng malaking lalaki kay Xiaoyan ay ang nakalaan sa mga tanga. Bumantong hininga ng walang magawa, unti-unting inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Anong balak mong gawin? Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang malalaking lalaki. Agad nilang hinawakan ang kanilang sandata sa bewang at nagsisigawan. Hindi pinansin ang dalawa, nakatuon ang tingin ni Xiaoyan sa kanyang palad. Ilang sandali pa, biglang bumangon mula sa kanyang palad ang isang mabagsik na kulay lila na apoy. Ang mataas na temperatura mula sa purple flame ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng dalawang lalaki. Real agglomerated fire. Tier 4 Alchemist. Ang mga gulat na boses ay hindi makapaniwalang lumabas sa bibig nilang dalawa. Sa kanilang karanasan mula sa madalas na pagbabantay sa Alchemist Association, natural nilang alam na ang real agglomerated fire ay isang bagay na nangangailangan ng pagiging isang Tier 4 Alchemist upang lumikha. Gayunpaman, kung ang nagpatawag ng real fire ay isang napakatandang lalaki, medyo kalmado pa rin sila. Maliban, ang taong nasa harap nila ay halatang isang binata na hindi pa umabot sa 20. Paumanhin ngunit hindi ako isang Tier 4 alchemist. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, kaya kung ipatawag ito, iyon lang. Inilibot ng tingin ni Xiaoyan ang paligid at napagtanto niyang maraming tao ang naakit sa sigaw ng dalawang gwardya. Ang ilan sa kanila na may matalas na mata ay malinaw na nakita ang purple flame sa kamay ni Xiaoyan. Sa labas ng Alchemist Association, may iilan na nabigla na malinaw na narinig ang kanilang pag-inom ng malamig na hangin. Sa pagmamasid sa eksenang ito, walang magawang umiling si Xiaoyan. Nakipagkamay lang siya at mabilis na pinatay ang purple flame habang nakaharap siya sa dalawang gwardya at nagtanong. Ngayon, pwede na ba akong pumasok? Oo, syempre. Little B. Oh, sir, please enter. Matapos magpalitan ng tingin, mabilis na yumuko ang dalawang gwardya at magalang na sinabi. Nang makitang kailangan niyang gumamit ng napakahirap na paraan para lamang makapasok sa gusali, napatawa na lamang si Xiaoyan sa kanyang puso.
Ang kanyang pagkahilig upang panatilihin ang isang mababang profile ay bumabalik upang kumagat sa kanya. Hindi lang siya nagkaroon ng Alchemist Badge, hindi rin siya nagkaroon ng rank badge mula sa Rank Association. Bumantong hininga, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang manggas gamit ang kanyang daliri bago unti-unting humakbang pasulong at pumasok sa gusaling ito kung saan makikita ang mga may pinakamataas na katayuan sa lahat ng nakatira sa Black Rock City na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 164. Ang Alchemist Association. Pagpasok sa Alchemist Association, isang mahinang medicinal scent ang bumungad, na nagbibigay sa mga tao ng refresh na pakiramdam. Walang gaanong tao sa loob ng bulwagan, iilan lamang ang tahimik na gumaganap ng kanilang sariling gawain. Tila narinig ang tunog ng mga yabag, ang ilan sa kanila ay nagangat ng ulo at nagpunas ng tingin sa binata na may bitbit na malaking itim na ruler sa kanyang likuran na tila halos kalagkarin siya sa lupa. Matapos sumili ang kalituhan sa kanilang mga mata, nagsimula na naman silang ibaon ang kanilang mga sarili sa kanilang trabaho. Hindi nila akalain na may naglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa Alchemist Association. Nakatayo sa medyo ilang na malaking bulwagan, walang magawang umiling si Xiaoyan. Hahanap na sana siya ng magtatanong tungkol sa pamamaraan para sa pagkuha ng Alchemist Tier Badge nang ang isang dalagang nakasuot ng maputlang berdeng damit ay nagmamadaling dumating mula sa likod ng counter at mabilis na humakbang patungo kay Xiaoyan. Ito. Mister, nang makita mo ang iyong hindi pamilyar na mukha, ito ang dapat mong unang beses na pumunta sa aming Black Rock City's Alchemist Association, hindi ba? Mabilis siyang naglakad papunta sa harapan ni Xiaoyan na nakangiti. Ang mga mata ng berdeng nakasuot na babae ay ganap na iniskan si Xiaoyan bago siya nagtanong ng nakangiti. Oo, pinalaki ni Xiaoyan ang babae sa berde. Ang kanyang magagandang matingkad na mata at mapuputing ngipin ay lubos na kaibig-ibig. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing, "First time ko talaga. Sana makakuha ako ng Alchemist Tier Badge." "Oh, Alchemist ka rin." Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang berdeng nakadamit na ginang ay halatang nagulat. Ang kanyang magagandang mata ay dumapo kay Xiaoyan habang nagsasalita siya sa isang natigil ang boses. "Oo, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong mga pamamaraan ang mayroon?" Nang hindi isinasapuso ang pagkabigla sa mga mata ng babae, ngumiti si Xiaoyan at tumango. "Sa ganitong paraan please." Nang makitang tumango si Xiaoyan bilang pagsang-ayon, ang babaeng nakaberde ay bahagyang nadismaya. Ang kanyang magandang mukha ay malinaw na mas magalang habang siya ay umatras ng ilang hakbang at pumunta sa harap ng isang counter habang nakangiti kay Xiaoyan. Mula sa counter, ang berdeng nakasuot na babae ay naglabas ng isang maputlang dilaw na sinaunang mukhang pergamino na gawa sa balat ng kambing. Pagkatapos ay matikas niyang hinawakan ang isang pen brush at itinaas ang kanyang ulo. Binigyan niya si Xiaoyan ng buong ngiti. "Sir, pakisabi sa akin ang iyong pangalan, edad at pangalan ng guro. Kailangan kong magparehistro para sa iyo." Xiaoyan, 19, guro. Yao Lao. Tahimik na nag-isip si Xiaoyan bago sumagot ng nakangiti. Si Mister ay talagang bata at may pag-asa. Nang marinig niya ang edad ni Xiaoyan, hindi napigilan ni Yahan na mapabuntong hininga sa pagkabigla sa kanyang puso. Nakangiti siya habang sinusuyo siya. Biglang nagsalubong ang mga kilay niya nang ihinto niya ang pen brush sa kanyang mga kamay. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nahihiyang sinabi niya, "Sir, ang pangalan ng iyong guro ay tila wala sa mga talaan ng aming Alchemist Association." Mahilig siyang manirahan sa paghihiwalay kaya hindi pa siya pumupunta para magparehistro. "Bakit? Kailangan ko ba siyang maging record para makuha ko ang badge? Kung ganoon nga, kalimutan na natin ito." Sumimangot si Xiaoyan at umiling. Tumalikod siya at naghanda na umalis. Ito ay hindi inaasahan sa kanya na ang proseso ay napakagulo. "Sir, maghintay po kayo." Nang makitang aalis na si Xiaoyan, nagmamadaling sinabi ni Yahan, "Bagaman ang iyong guro ay wala sa talaan, kung makapasa ka sa pagsusulit, maaari ka pa ring makakuha ng badge ng tier." Nang marinig ito, sa wakas ay itinigil ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak at nagpakawala ng ginhawa sa kanyang puso. Lumingon siya at ngumiti kay Yahan. Matapos mabilis na ayusin ang mga gamit sa mesa,
Hinawakan ni Yahan ang registration form ni Xiaoyan at iminuwestra ang kanyang kabilang kamay para manguna habang sinasabi niya. Sir, sundan niyo po ako. Kung makapasa ka sa pagsusulit para sa isang tier, matagumpay mong makukuha ang isang badge para sa tier na iyon. Dapat nandito ka para kumuha ng pagsusulit para sa first tier alchemist, di ba? Binuksan ng maselang kamay ni Yahan ang impormasyong ibinigay ni Xiaoyan habang siya ay random na nagtanong ng nakangiti. Hindi. Tier 2. Umiling si Xiaoyan at marahang sumagot ng nakangiti. Biglang huminto ang mga yabag ni Yahan, dahilan upang muntik ng matamba ni Xiaoyan ang kanyang katawan na biglang huminto. Gayunpaman, ito ay maswerte na siya ay tumigil sa oras. Kaagad, may pagdududa niyang tiningnan ang maamo at magandang figure ni Yahan sa kanyang harapan. Sabi mo, nandito ka para kumuha ng pagsusulit para sa isang tier 2 alchemist. Ibinaling ni Yahan ang kanyang ulo, pinalawak ni Yahan ang kanyang maliit, basa-basa, pulang bibig. Gulat na tinitigan niya si Xiaoyan. 19 na taong gulang at gusto niyang kumuha ng pagsusulit para sa isang tier 2 alchemist. Ito ang una sa Alchemist Association ng Jiama Empire. Oo, may problema ba? Tumanggaw si Xiaoyan habang mahinang nagtanong. Hindi. Hindi naman. Nang makabawi, mabilis na umiling si Yahan. Ang paggalang sa titig na ibinigay niya kay Xiaoyan ay lumaki ng mahina niyang sinabi. Mr. Xiaoyan. Tawagin mo na lang akong Xiaoyan. Umiling si Xiaoyan habang nakangiti. Hahaha. Sige. Matapos magtrabaho sa Alchemist Association sa loob ng ilang panahon at makatagpo ng maraming malalaking shot, hindi dapat gumamit si Yahan ng dagdag na kagandahang loob. Kaya naman, nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, iniligtas din niya ang bibig ng isang address. Nakangiting nagtanong siya. Hindi ka pa nakatanggap ng Alchemist Badge dati, hindi ba? Oo, dahil ito ay ganito, kailangan mo munang kumuha ng pagsusulit para sa Tier 1 Alchemist. Kung ikaw ay matagumpay na na-promote, maaari kang magpatuloy sa pagsusulit para sa isang Tier 2 Alchemist. Nakangiti si Yahan habang ipinapaliwanag niya ang pamamaraan ng pagsusulit kay Xiaoyan. Pagkatapos ay kukunin ko sila ng paisa-isa. Nang marinig ang paliwanag, medyo nagulat si Xiaoyan bago siya walang magawang tumango. Ang nakangiting Yafei ay unti-unting bumagal. Ilang sandali pa, huminto siya sa harap ng isang malaking pinto. Sa labas ay may 4 na malalaki at mabangis na lalaki na kumpleto sa sandata at nagbabantay dito. Nang dama po ang mga mata ni Xiaoyan sa dibdib ng 4 na matipunong lalaki, nakaramdam siya ng bahagyang paghanga sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang 4 na lalaking ito ay pawang mga 9-star Daozi. Bukod dito, mula sa mahaba at matatag na paghinga ng isa sa kanila, kitang-kita na siya ay nanatili sa antas ng mahabang panahon. Nang makita ang paminsan-minsang kislap na lumilitaw sa kanyang mga mata, tila malapit na siyang pumasok sa grado ng isang Daoshi. Tito Tia, nagsimula na ba ang pagsusulit sa loob? Ibinigay ni Yahan ang impormasyon ni Xiaoyan sa kanyang kamay sa pinakamalakas na lalaki habang nakangiti ito at nagtanong. Hihihi. Hindi pa, pero malapit nang magsimula. Nagdala ka na ba ng panibagong tao dito? Mukhang magaling siya. Ang binanggit habang tinitigan ni Tia ang katawan ni Xiaoyan at nakaramdam ng sorpresang tumaas sa kanyang puso. Sa lakas niya, hindi niya talaga makita ang tunay na lakas ng binata sa harapan niya. Sige. Tere, pasok na tayo. Matapos maingat na pag-aralan ang impormasyon at selyo sa registration form, sa wakas ay naglabas si Tia ng itim na armband. Sa armband ay ang numerong 5 na nakasulat sa isang malaking font. Ito ang iyong pagsubok na numero. Huwag itong mawala. Matapos matanggap ang armband, ibinalot ito ni Xiaoyan sa kanyang braso at ngumiti habang nagpasalamat kay Tia. Xiaoyan, kailangan mong pumasok mag-isa. Ayon sa mga regulasyon, hindi tayo basta-basta makakapasok sa silid. Nang makitang natapos na ang administrative procedure, mahinang sinabi ni Yahan. Maraming salamat. Tumanggaw si Xiaoyan habang nakangiti. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay bago humakbang para buksan ang malaking pinto. Ang maluwag na malaking bulwagan ay napakatingkad na naiilawan na tila ito ay araw.
Napakaraming tao ang nagkumpol-kumpol sa bulwagan at maraming bulungan at tawanan ang paminsan-minsang lumalabas sa bulwagan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa dibdib ng mga taong ito at nagulat nang makitang karamihan sa kanila ay mga tunay na alchemist. Sa gitna ng karamihan, natagpuan din ni Xiaoyan ang dalawang Tier 4 alchemist. Ang isa sa kanila ay si Grandmaster Outwo na nakita ni Xiaoyan kanina. Ang isa naman ay matanda na rin. Nang marinig ang paraan ng pag-uusap ng mga tao sa paligid, napagtanto ni Xiaoyan na ang matandang ito ay ang chairman ng Black Rock City Alchemist Association, Fu Lanke. Sa gitna ng bulwagan, mayroong mahigit 10 meticulously arranged stone tables na nakahiwalay sa isa't isa. Sa mga mesang bato, maraming iba't ibang instrumento para sa pagdadalisay ng gamot ang maayos na inilagay. Sa sandaling ito, humigit kumulang 7 o 8 nababalisan na mga kabataan ang nasa mga mesang bato na ito. Ang babaeng tinatawag na Lin Fei ay kasama nila. Fu Lanke, nasaan si Zumei? Bakit hindi siya nagpakita? Magsisimula na ang pagsusulit. Itinoon ni Outwo ang kanyang mga mata patungo sa oras sa mesa bago itinagilid ang kanyang ulo habang tinanong niya si Fu Lanke sa tabi niya na may kachat na iba. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Ito ang unang pagsubok ni Zumei. Natural na gusto niyang maging handa ng lubusan. Kumakaway ang kanyang kamay, tinitigan ni Fu Lanke ang naiinip na naghihintay na Outwo, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang lumang mukha. Nang marinig ito, ibinaba ni Outwo ang kanyang mga labi at bamantong hininga. May 10 minuto pa. Kung wala pa rin siya, hindi mo maaaring ipagpaliban ang pagsisimula ng pagsusulit para sa kanya, kahit na ikaw ang chairman. Nakangiti, ibinaling ni Fu Lanke ang kanyang ulo at inilibot ang kanyang tingin sa malaking bulwagan. Sa wakas, huminto siya at tinitigan ang binata na hindi na malayang dumating. Matapos masulyapan ang armband sa kanyang braso, hindi sinasadyang nagtanong si Fu Lanke sa nagulat na boses. Bata, nandito ka rin ba para kumuha ng alchemist test? Nang makita ang napakaraming tao sa parehong hanap buhay sa unang pagkakataon, medyo nasasabik si Xiaoyan. Nang marinig niya ang tanong ni Fu Lanke, medyo nagulat siya ngunit mabilis siyang tumango. Nang makita niyang tumango si Xiaoyan, ang mga mata ni Fu Lanke ay napuno ng mas malaking pagkamangha. Nakangiting tanong niya. Ilang taon ka na? 19. Hindi nauunawaan kung ano ang iniisip ng taong ito, na halatang may mataas na posisyon, si Xiaoyan ay makakasagot lamang ng tapat. Oh, nang marinig ang sagot ni Xiaoyan, hindi lamang naglabas ng gulat na tunog si Fu Lanke, maging si Outwo ay ibinaling din ang kanyang tingin. Nang mapansin niya si Xiaoyan, saglit siyang natigilan. Maya-maya pa, tumawa siya. Sabi ko, iba ang naramdaman ko sa batang ito dati. So alchemist ka talaga. Pero bakit ngayon lang ako nakaramdam? Karaniwan, dapat napakahirap para sa isang taong mas mahina sa akin na itago ang kanilang pagkatao. Nang marinig ang mga salita ni Outwo, naipakita lamang ni Xiaoyan ang maluwag na mukha at umilingiling na nagkukunwaring hindi naiintindihan. Sa proteksyon ni Yao Lao, paano matutuklasan ng isang Tier 4 alchemist ang tunay na lawak ng kakayahan ni Xiaoyan sa alchemy? Sa kabutihang palad, hindi sinubukan ni Outwo na makarating sa ilalim ng bagay. Nang makita niya ang kamangmangan ni Xiaoyan, tumigil siya sa pagtatanong. 19. Matandang Outwo, ang edad ng binatang ito ay medyo mas bata kaysa sa aming mga disipulo. Puri ni Fu Lanke habang pinipitik ang kanyang dila. Dapat mo siyang purihin pagkatapos niyang matagumpay na makapasa. Bagamat ang mga salitang ito ay tila panunuya ngunit 2 taon na ang nakalipas hindi ba dumating si Lin Fei at kumuha ng pagsusulit noong siya ay 19. Sabi ni Outwo habang umiiling. Wala siyang intensyon na maliitin si Xiaoyan ngunit ang pagtatangka na makakuha ng Alchemist Badge sa edad na 19 ay isang bagay na hindi pa nangyari sa Alchemist Association of Black Rock City. Nandito ang babaeng iyon para gumawa ng gulo. Ang kanya noon ay muntik nang sumabog ang furnace ng gamot. Umiling si Fu Lanke habang nakangiting saway. Bagamat ngayon lang niya nasabi ang mga salitang iyon, naunawaan din niya na mahirap kumuha ng pagsusulit sa alchemist sa edad na 19. Pagkatapos ng lahat, upang maging isang tunay na alchemist,
maliban sa pagkakaroon ng likas na espiritual na pagdama, ang isa ay dapat maging isang tunay na Daozi. Bukod pa rito, pagkatapos maging isang Daozi, dapat magsimulang matutunan ang tungkol sa sining ng alchemy sa ilalim ng malapit na patnubay ng isang guro. Ang hakbang na ito ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 taon ng oras. Sa buod, para sa isang 19 na taong gulang na maging isang Tier 1 na alchemist, dapat siyang maging isang Daozi sa 18 o kahit 17. Ang ganitong uri ng nakakatakot na talento sa pagsasanay ay maaaring mas bihira kung ihahambing sa hindi pangkaraniwang espiritual na pagdama na kailangan ng isang alchemist. Kaya naman, kahit na may malawak na karanasan si Fu Lanke, mahirap para sa kanya na isipin na ang binata sa kanyang harapan ay matagumpay na makapasa sa pagsusulit. Pakiusap. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang oras na pribado mong binigyan si Zume ng alchemy test kung saan pinasabog din niya ang medicinal cauldron. Nang makita ang dalawang matandang lalaki na nagbubunyag ng mga sikreto ng isa't isa, walang magawang umiling si Xiaoyan. Babuka na sana niya ang kanyang bibig para magtanong nang biglang may mahinang boses na medyo nagyayelong tumunog mula sa kanyang likuran. Guro, pasensya na kung natagalan ako. Ang biglaang nagyayelo ngunit kaibig-ibig na boses ay parang malinaw na tunog ng mga batong nyebe sa isang bundok ng nyebe na nagtatapik sa isa't isa, na nagpakawala ng napakagandang tunog. Hindi bababasa, pagkatapos tumunog ang boses, nalaman ni Xiaoyan na higit sa kalahati ng mga kabataang lalaki sa bulwagan ay ibinaling ang kanilang bahagyang nag-iinit na tingin patungo sa lugar sa likod ni Xiaoyan. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi habang dahan-daang lumingon sa paligid para makita ang isang babaeng nakapilak na damit na eleganteng pumasok mula sa malaking pintuan. Umangat ang kanyang mga kilay nang bumungad sa kanyang paningin ang isang hindi kilalang pagkamangha. Battle Through the Heavens. Kabanata 165. Ang pagsubok para sa isang Tier 1 alchemist. Sa pintuan, may isang matangkad na figure na may maaninag na mga mata tulad ng malamig na malinaw na bukal sa tuktok ng isang manyeb na bundok, isang magandang mukha, at mahabang kilay. Sa kanyang matangkad at maliksi na katawan ay isang masikip na kulay silver na damit. Ang kulay pilak na damit at ang kanyang mainit na jade na parang balat ay nagpupuri sa isa't isa, na nagbibigay sa batang babae ng isang espesyal na nagyayelong metal na kagandahan. Ang higit na ikinagulat ng iba ay ang babaeng ito na nakasuot ng pilak ay talagang nagtataglay ng mahabang pilak na buhok na umaabot hanggang baywang. Ang kulay pilak na ito ay hindi ang maputlang pilak na kulay ng sakit. Bagkus, ito ay parang malambot at banayad na mga sinulid na pilak. Sa pag-anod nito, nagbigay ito ng kakaibang atraksyon sa babaeng nakasuot ng pilak. Matapos ang kanyang titig na maingat na sukatin siya, hindi mapigilan ni Xiaoyan ang pagpuri sa kanyang puso. Hindi katakataka na nagawa ng babaeng ito na uminit ang karamihan sa mga tingin sa bulwagan. Ang ganitong uri ng kagandahan at kilos ay itinuturing na mahusay. Kung ikukumpara sa kanya, ang kilala bilang Lin Fei ay kulang sa ganitong uri ng espiritual na kilos. Ang malambot at banayad na kulay pilak na buhok na may ganap na ningning ay madaling maging sanhi ng kaunting selos ng ibang babae sa kanilang mga puso. Matapos walisin ang kanyang tingin sa paligid, dahan-dahan itong binawi ni Xiaoyan. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang katawan at malay niyang binuksan ang isang maliit na daanan. Dahan-daang naglakad pasulong ang babaeng nakasuot ng silver. Hindi niya pinansin si Xiaoyan nang madaanan niya ito at diretsyong tinungo si Frank. Nakatayo sa gilid, sinipsip ni Xiaoyan ang mahinang halimuyak ng katawan na naiwan niya habang siya ay dumaan at nagpupuri ng may ngiti sa kanyang puso. Mahusay na kalidad. Guro. Pagdating niya sa harapan ni Frank, sumili ang isang malabong ngiti sa napakagandang mukha ng babaeng nakasuot ng pilak. Sa isang iglap, ang ngiting iyon ay parang snow lotus na namumulaklak sa isang nagyayelong bundok, na nagbibigay sa lahat ng pakiramdam ng kagandahan. Haha, sa wakas nandito ka na. Ang matandang Outwo ay naiinip na. Sa magiliw na titig, tinitigan ni Frank ang estudyanteng ipinagmamalaki niya habang sinasabi niya sa masayang boses. Grandmaster Outwo. Itinagilid ng babaeng nakasuot ng silver ang kanyang ulo at binati si Outwo, na namumungay ang mga mata. Talagang alam ni Zume ang kanyang ugali. Kumpara sa akin. Ubo. Sige, sige.
Dahil nandito ka, magsisimula na tayo. Habang nakangiti at tumango si Outwo, lumingon siya at napansin ang kanyang estudyante na tinutulak ang kanyang maliit na bibig. Hindi sinasadyang umiling siya at mabilis na binago ang kanyang mga salita. Bahagyang tumango, naglakad din si Zume patungo sa stone table na nakikita ng lahat. Sa pagitan nila ni Lin Fei ay isang bakanteng mesa. Nang magtama ang mga mata ng dalawa, may ilang sparks. Lumilitaw na hindi magkasundo ang dalawa. Mangyaring huwag hayaang sumabog ang kaldero mamaya. Okay lang kung mabaigaw ka ngunit huwag mo akong istorbohin. Itinaas ni Lin Fei ang kanyang magandang ilong at mahinang ngumuso habang ang kanyang kamay ay bahagyang tumapik sa isang medicinal cauldron ng parehong modelo. Sa tingin ko kahit na hindi ka ginulo, ang iyong mga pagkakataon na mabaigo ay hindi maliit. Bahagyang ngumiti si Zume. Bagamat tila nagyayelong siya sa ibabaw, mahirap para sa kanya na manatiling kalmado sa harap ng kanyang karibal ng ilang taon. Ubo. Sige. Nang mapansin ni Frank na ang amoy ng pulbure ay nagiging siksik na sa pagitan nilang dalawa sa kabila ng katotohanang nagsisimula pa lang ang pagsusuri, walang magawang umiling si Frank. Pagkatapos nito, hinarap niya si Xiaoyan na nasa isang sulok. Binata, bakit hindi ka pumunta doon? Inaasahan ko ang iyong pagganap, haha. Kahit na mabaigo ka, ayos lang. Marami kang oras sa unahan. Sa pakikinig sa kahulugan ng kanyang mga salita, lumilitaw na si Frank ay walang pag-asa na matagumpay na maipasa ni Xiaoyan ang pagsusulit. Nagkibit balikat, tumingin si Xiaoyan sa lugar kung saan itinuro ni Frank. Hindi niya napigil ang umiling nang walang magawa. Ito ay dahil napagtanto niya na ang lugar ay nasa pagitan ng dalawang batang babae na nasa isang palaban na mood. Nang marinig ng dalawang batang babae na nakikipagtitigan sa isa't isa ang ayos ni Frank, hindi sinasadya nilang sumulyap kay Xiaoyan. Bagamat si Xiaoyan ay hindi maituturing na uri ng sobrang gwapong lalaki na magiging dahilan ng mga babae na itapon ang kanilang mga sarili sa kanya sa unang tingin, kahit papaano ay hindi siya magiging dahilan ng pagkasuklam ng mga makakakita sa kanya. Kaya, wala sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pagtanggi. Pagkatapos ng random na sulyap, binawi nila ang kanilang mga tingin at sinimulang suriin ang mga tool na kailangan upang pinuhin ang gamot sa mesa ng bato. Walang magawang umiling si Xiaoyan, binaliwala ni Xiaoyan ang paninibugho na titig ng ilang kabataang may kaparehong hanap buhay habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa mesang bato. Lumitaw ang gilid ng kanyang mga mata sa kanyang dalawang gilid. Ang dalawang magkaibang magagandang aura ng mga babae ay nagbigay daan sa kanya na aliwin ang sarili bago niya sinimulang tingnan ang mga gamit sa mesang bato. Ang pangunahing kinakailangan para sa isang Tier 1 na alchemist ay ang tao ay dapat na matagumpay na makapagpino ng isang panggamot na tableta na nahubog. Ang uri ng medicinal pill ay isang bagay na random na napagpasyahan ng Alchemist Association. Kinuha ni Xiaoyan ang isang pergamino na gawa sa balat ng kambing mula sa mesang bato at sumulyap. Ito ay isang panggamot na formula, isa na para sa isang panggamot na tableta na kilala bilang ang Amazing Strength Pill. Ang Amazing Strength Pill na ito ay nagkaroon ng epekto na naging dahilan upang magkaroon ng kaunting lakas ang user sa loob ng ilang sandali matapos itong inumin. Sa mga Tier 1 na medicinal pill, ang ganitong uri ng medicinal pill ay maaaring bahagya lamang na ituring na middle grade ngunit para sa isang bagong dating nakukuha ng pagsusulit sa unang pagkakataon, ito ay walang alinlangan na isang hamon. Hawak ang Amazing Strength Pill medicinal formula sa kanyang kamay, lumipad pa kaliwa at kanan ang tingin ni Xiaoyan. Napagtanto niya na ang lahat ay tila nakakuha ng ibang formula ng gamot. Sa mga ekspresyon ng dalawang babae sa tabi niya, lumalabas na tiwala sila sa medicinal pill na kailangan nilang gawin. Huwag mong sabihin sa akin na ang dalawang matandang ito ay nagsisikap na gawing mahirap ang mga bagay. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang puso. Sinulyapan niya si Frank na puno ng ngiti ang mukha at walang magawang umiling. Muli ay ibinaling niya ang tingin sa stone table. Nasa stone table ang mga sangkap na kailangan para sa Amazing Strength Pill. 3 hanay lamang ng mga sangkap ang inihanda. Sa madaling salita, sino mang ganap na nagamit ang 3 hanay ng mga sangkap na panggamot sa panahon ng proseso ng pagpipino at hindi gumawa ng anuman, ay maituturing na nabigo sa pagsusulit. Sa tabi ng mga sangkap na panggamot,
ilang bote ng jade na may magandang kulay ang inilagay sa malapit. Lumilitaw na ang mga ito ay sinadya upang magamit upang iimbak ang huling tableta. Pagkatapos ng maikling sulyap sa karamihan ng mga bagay sa mesang bato, unti-unting kumalma ang puso ni Xiaoyan. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan sa alchemist, ang matagumpay na pagpino sa amassing strength pill na ito ay hindi dapat nangangailangan ng masyadong maraming enerhiya. Bukod dito, sa tulong ng Purple Flame, ang kanyang kasalukuyang kasanayan sa alchemist ay mas pinalakas pa. Ang isang Pildores na panggamot na halos hindi itinuturing na isang Tier 1 na tabletang panggamot ay walang kakayahang manggulo sa kanya. Dahil walang nag-anunsyo ng pagsisimula ng eksaminasyon, ang tingin ni Xiaoyan ay random na dumaan sa kanyang dalawang gilid. Matapos ang isang magaspang na sulyap sa mga sangkap na panggamot na inilagay sa mesang bato ng dalawang babae, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Matapos maimpluwensyahan ni Yao Lao, halos mahulaan na ni Xiaoyan ang uri ng tabletang panggamot na sinusubukang pinuhin ng dalawa sa pamamagitan ng panandaliang pagsulyap sa mga sangkap na panggamot na inihanda. Wound Healing Pill, Congeal Flame Pill. Damat. Bakit mas mahirap ang medicinal formula ko? Bulong ni Xiaoyan sa hindi nasisiyahang boses sa kanyang puso. Ang kanyang amassing strength pill ay walang alinlangan na pinakamahirap kung ikukumpara sa parehong mga formula ng gamot ni Zumei at Lin Fei. Kalokohan. Inaabuso ng dalawang matandang ito ang kanilang kapangyarihan. Dahil walang magawa si Xiaoyan na baguhin ang sitwasyon, marahas na sinisiraan ni Xiaoyan sina Frank at Outwo sa kanyang puso. Tapos na ba kayong lahat sa pagsusuri? Kung walang problema, kung gayon. Nagsimula na ang pagsusuri. Nang mapansin ni Frank na walang nagsalita pagkatapos niyang walisin ang mga mesa ng bato, ikanaway ni Frank ang kanyang kamay. Isang puwersa ang tumakas mula sa kanyang kamay at binasag ang isang sinaunang metal na kampana sa bulwagan. Kaagad, isang malinaw na chime ang lumutang sa loob ng bulwagan. Nang marinig ang pagtunog ng orasan, lahat ng mga kandidato sa pagsusulit sa stone table maliban kay Xiaoyan ay mabilis na inilagay ang kanilang mga kamay sa outlet ng apoy ng medicinal cauldron. Ang Dao Qi sa kanilang katawan ay lumundag at agad na nagsimulang sumikat ang apoy sa loob ng kanilang mga medicinal cauldron matapos ang isang tunog. Puff! Matapos tumaas ang apoy sa loob ng mga medicinal cauldrons, dahan-dahang lumitaw ang isang transparent light curtain sa labas. Ang magaan na kurtina ay nabuo ng isang parisukat na hugis na ganap na nakapalibot sa examine sa loob nito. Kasunod ng paglitaw ng liwanag na takip ng kurtina, ang mga bulungan sa bulwagan ay ganap na tumahimik. Nakatutok ang lahat habang nakatingin sa mga kilos ng mga examinees. Paminsan-minsan, kapag may napansin silang mga bagong mukha na medyo magaling sa kanilang kakayahan, palihim silang tumatango. Nakatayo sa harap ng stone table, lumingon si Xiaoyan at tumingin sa kanyang paligid. Napagtanto niya na maliban kina Zumei at Lin Fei, na ang apoy ng Dao Qi ay medyo mas maitim, ang apoy sa kaldero ng lahat ay puro dilaw na kulay. Malinaw, ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa isang 4-star Dao Zi. Sa loob ng mga stone table, lahat ay nagsimulang pinuhin ang kanilang sariling gamot. Tanging si Xiaoyan lamang ang patuloy na nakakalokong tumingin sa kanyang paligid. Ang kanyang ugali ay parang crane sa gitna ng isang grupo ng mga manok at mahirap para sa sino mang hindi makapansin sa kanya. Yung bata, anong ginagawa niya? Nakakunot ang noo, walang katiyakang tanong ni Frank habang nakatingin kay Xiaoyan. Ito. Hindi ko alam. Kumakaway ng kanyang kamay, medyo naguguluhan din si Outwo. Posible bang ang batang ito ay hindi man lang marunong magsimula ng apoy? Kung ganito, hindi ba masyadong comedy? Ubo. May rekomendasyon ba siya mula sa isang guro? Tingnan ko kung sino ang nagturo sa estudyanteng ito. Kinawayan ni Frank ang kanyang kamay at tinawag ang isa sa kanyang nasasakupan at sinabing, "Chairman, mukhang wala siyang recommendation letter." Gayunpaman, sa kanyang record, may isang tao na tinatawag na Yao Lao na kanyang alchemist teacher. Napangiti ng mapait ang subordinate na iyon pagkatapos baklatin ang impormasyon ni Xiaoyan. Yao Lao. Nakapikit ang kanyang mga mata sa kamangmangan, itinagilid ni Frank ang kanyang ulo at tinitigan si Outwo. Narinig mo na ba ang pangalang ito?
Nagulo ako sa Jiama Empire sa loob ng ilang dekada. Ngunit wala pa akong narinig na gurong alchemist na may kwalipikasyon na tumanggap ng mga estudyanteng tinatawag na yaulaw. Tungkol sa dayuhang pangalang ito, ang ulo ni Outwo ay napuno rin ng hamog. Kalimutan mo na ito. Magtatanong tayo ng mas detalyado kapag natapos na ang oras. Sa hitsura ng mga bagay, pakiramdam ko ay niloko tayo ng batang iyon. Matapos iritadong ibato ang impormasyon sa kanyang kamay patungo sa kanyang nasasakupan, medyo pangit ang ekspresyon ni Frank. Kung tutuusin, kung talagang nangyari ang ganitong biro sa sangay na pinangangasiwaan niya at kumalat ang balita, malamang nakotsain siya ng mga sangay ng Alchemist Association sa ibang mga lungsod. Kung paanong si Frank at ang iba pa sa labas ay naiirita sa pagkilos ni Xiaoyan, sina Zume at Lin Fei mula sa loob ng mga light curtain ay nasulyapan din ang napakakakaibang binata na ito na may mga natigil ang ekspresyon. Naisip ba ng lalaking ito na oras na para magpakatanga? Natural na hindi alam ni Xiaoyan na ang kanyang pag-aalinlangan ay nakakuha ng atensyon ng napakaraming tao. Matapos mag-isip ng matagal, nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga at dahan-dahang nilagay ang kamay sa labasan ng apoy. Sa kanyang puso, walang magawa niyang sinabi. Kahit ano, ito ay isang bahagyang kakaibang siga. Hindi nila ako posibleng ay pakulong at paghiwa-hiwalayin para pag-aralan ito. Matapos aliwin ang sarili sa kanyang puso, ang Dao-Chi sa katawan ni Xiaoyan ay nagsimulang sumugod, mabilis na dumaan sa kanyang chi path at gumagalaw sa kanyang mga palad. Sa mahinang tunog, pumasok ito sa medicinal cauldron. Bang! Kasunod ng isang nakamute na tunog, isang mabagsik na kulay ube na apoy ang biglang tumaas sa loob ng medicinal cauldron. Kasabay nito sa labas ng light curtain, iritadong kumukuha si Frank ng isang tasa ng tsaa mula sa kanyang nasasakupan. Hihigop na sana siya nang biglang napansin ng gilid ng kanyang mga mata ang kulay ube na apoy na tumaas sa medicinal cauldron ni Xiaoyan. Biglang nanlaki ang mata niya. Sa isang tunog na puff, ang tsaa sa kanyang bibig ay iniluwa sa magaspang na paraan. Binasa ng tsaa ang kanyang damit ngunit hindi ito pinansin ni Frank. Nanginginig ang daliri niya habang tinuturo si Xiaoyan sa loob ng light curtain. Sa gulat na boses, sumigaw siya ng hindi sinasadya. Lilang apoy. Heavenly flame. Nang marinig iyon, biglang natahimik ang buong hall. Maraming mga tingin ang biglang lumingon kay Xiaoyan sa likod ng light curtain.